Lahat ng aspeto ng buhay ng Panginoon ay mahalagang matutunan ng isang mananampalataya. Ito ay sa paghahanap na maging katulad siya o maging katulad natin siya. Subalit, may mga pangunahin na siyang pundasyon ng mga ibang aspeto ng kanyang buhay. Ang mga ilan dito ay nais kong ilahad para sa pag-aaral na ito. Sila po yung mga pundasyon ng pananagumpay ng buhay ng Panginoon bilang isang naparito na isang tao at naging matagumpay ang kanyang pamumuhay na siya natin dapat magaya. Una ay ang prioridad ay napakahalaga sa buhay ng tao. Lahat po, dapat ay alam niya kung ano ang kanyang prioridad. Maliban na lang kung walang hangad ang iba. Pero nais ko munang pag-usapan natin dito ang tungkol sa mga mananampalataya. Kung ang isang mananampalataya ay naghahangad na maging matagumpay sa kanyang layunin sa buhay, kailangan magkaroon siya ng tamang prioridad. Alam niya kung ano ang kanyang pangunahin. Marahil ay hindi niya magagawa ang lahat sa daglian, subalit unti-unti ay makakamtan niya ito kapag alam niya ang kanyang prioridad sa buhay. Ganyan po ang buhay ng Panginoon. Alam niya kung ano ang kanyang unahin. Alam niya kung ano ang layunin ng kanyang buhay. Nauunawaan niya ito ng malinaw. At alam niya na kalaunan siya ay aalis sa mundong ito at kailangan niyang gawin ang mga nararapat. At yan po ay pundasyon ng pananagumpay ng Panginoon. Ano nga ba ang mga pangunahin na ginagawa ng Panginoon sa kanyang buhay? Ito po ay mahalaga na madiskubre ng isang mananampalataya. Sa ngayon po ay nais kong pag-usapan natin ang devotional life of Christ. Devotional life of Christ. Sa mundong ito, akala ng marami ang mahalaga ay meron kang plano at meron kang sipag, meron kang galing sa paggawa. Pero ang Panginoon ay makikita natin na hindi po yan ang pangunahin o pinakauna sa kanyang buhay. Ang nakikita ko na pangunahin ng Panginoon sa kanyang buhay ay ang kanyang kaugnayan sa Diyos. At yan ay napakahalaga na matutunan natin sapagkat yun din po ang modelo ng Panginoon sa atin. Sa sanlibutan ay malamang aalisin ang bahagi ng Diyos sa kanyang mga ginagawa, pero hindi po para sa isang Kristiyano. Alam natin ang sinabi ng John 15, na kung saan lahat ay nakasalalay sa kaugnayan natin sa Ama, sapagkat siya ang magbibigay ng bunga sa ating mga ginagawa. So, tuklasin po natin ang mga bagay na ito sa buhay ng Panginoon. Nais kong pasimulan sapagkat makikita natin doon sa kanyang pagiging sanggol ay iwan muna natin. Pero meron pong mga ilang bahagi ng kanyang buhay sa kanyang pagkabata na kailangan nating matutunan sapagkat siya po ay lumabas sa kwento ng Biblia pagkatapos ng kanyang pagiging sanggol noong mayroon na siyang kaalaman tungkol sa buhay. Kahit siya ay bata pa, ay makikita natin na meron pong laman ang kanyang mga sinasabi at sigurado ko kung ano ang bukang bibig ng Panginoon ay sapagkat ito ang mga ginagawa niya sa kanyang agong bahagi ng kanyang buhay. Sabi nga from the abundance of the heart, the mouth speaks. So, may sinabi po ang Panginoon nang siya ay hinahanap ng kanyang mga magulang mula sa pagkawala sa kanilang grupo, at ito ay matutagpuan sa aklat ng Lucas 2:41 hanggang 49. Sana'y basahin niyo po ang bahagi niya ng Biblia at matutuklasan niyo na ang kanyang mga magulang, of course, ay mahalagang bahagi ng pundasyon ng buhay ng Panginoon bilang bata, pero makikita natin na minsan ay hindi siya naunawaan nang siya ay nagpaiwan. Sabi po ng Panginoon sa kanyang mga magulang, "Why are you searching for me?" He asked, "Didn't you know that I have to be in my Father's house?" Bagamat ako'y naniniwala, malaki ang impluensya ng kanyang mga magulang sa kanya. Yan ang dahilan kaya ang Diyos
ay naghanap ng mga makadiyos na magulang para sa ating Panginoon Kristo. Hindi po religyoso ang kanyang hinanap para sa ating Panginoon. Mga makadiyos talaga ito. They are godly. Nais ko lang ipabatid sa inyo na malaki po ang kaibahan ng dalawang iyan. Ang makadiyos ay sinusundan niya kung ano ang nais ng Diyos. Ang relihiyon o religyoso ay gumagawa ng mga bagay na akala niya ay kalugdan siya ng Diyos. Kailangan isipin natin sa pagkakataong ito kung ano po ang ating buhay sa harapan ng Diyos. Tayo ba ay makadiyos o religyoso? Doon po ay makikita natin na ang Panginoon ay meron pong longing, meron pong paghahangad na makapag-ugnay sa kanyang Ama, na kahit naiwan na siya ng kanyang mga magulang, nagpaiwan po siya at ipinagtaka ng kanyang grupo sapagkat kahit mag-isa siya lang na nawala sa grupo ay nagpaiwan nga po siya. At yan po ang isang katotohanan. Mula dyan sa kanyang sinabi ay makikita natin na talagang isa sa mga hangad ng Panginoon ay magkaroon ng kaugnayan sa kanyang Ama. Kumusta po ang iyong buhay? Ito ba ang hangad mo sa buhay mo na yung kaugnayan mo sa Kanya ay masidhi, talagang malapit sa Diyos, very close, sapagat yun po ang pangunahin sa buhay ng isang Kristiyano. At ilang beses ko na nabanggit na napakahalaga, una sa lahat, hindi yung ating mga ginagawa, hindi yung ating mga accomplishment, kundi ang ating relasyon sa Diyos ang mahalaga. Hindi lang sa atin, kundi mahalaga sa ating Amang nasa langit. Kaya pag-isipan po natin na yung sinabi niya, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, then all these things shall be added unto you. Tungkol sa sinabing ito ng Panginoon ay nakita ko na kung ano ang laman ng kanyang dibdib siyang lumalabas sa kanyang bibig. At yan po ay isang katotohanan sa buhay ng isang tao. Kaya kung makakita kayo ng mga Kristiyano, na ang laman ng kanyang mga pananalita ay tungkol sa pera, ay alam na natin kung ano ang laman ng kanyang puso. Kung tungkol naman sa mga sports, ang kanyang laging nailalabas sa kanyang bibig, ay gano'n din po. Kung puro sama ng loob ang kanyang sinasabi, ay sigurado na punong-puno siya ng kataitan sa kanyang puso. Gano'n lamang po tumuklas. At ito po ang karunungan na ipinagkakaloob ng Diyos na kailangan nating matuklasan ang buhay ng Panginoon. Alam nyo, yan po ay hinahangad na malaman ng marami. Pero dun sa mga simple na pananalita na ginagawa ng Panginoon, ay makikita natin, mailalabas doon kung ano ang sikreto niya sa kanyang buhay. Nais kong ulitin sa inyo na napakahalaga ng connection ng Panginoon. We call it devotional life today. Yung ating mga nauunang ginagawa, prioridad natin sa ating buhay ay mailalabas po ito sa ating buhay kalaunan. Kaya tingnan po ninyo, bakit maraming Kristiyano walang lumalabas ng salita ng Diyos sa kanilang mga bibig? Alam na, sigurado po yan. Kung puro telebisyon, puro artistahin ang lumalabas, ano ibig sabihin nun? Kung puro green jokes ang lumalabas sa kanyang bibig, ano ibig sabihin nun? Malaki po ang kaugnayan niya sa kanilang mga sikretong buhay. Tandaan po natin ang katotohanan niyan. Pangalawa, ay tingnan natin ang buhay ng Panginoon nung siya ay nabuhay ng 13 to 30. Ano po? Sapagat yun ay isang bahagi muli ng buhay ng Panginoon. Yung pong nauna ay lumabas lang siya nung siya ay 12 years old. At makita natin na napakalaki na ng karanasan ng Panginoon na makikita na dahil ito sa kaugnayan niya sa Ama, kaya niyang makipag-usap sa mga Pariseo. Mga matatanda po yan at the age of 12. At ito ipaalala ko sa mga kabataan na kung talagang gugustuhin natin na sa ating edad, sa ating kabataan ay mapalapit sa Diyos, ay ito po ang ating modelo, ang Panginoon, na sa kanyang edad na 12 ay kaya niyang ipagtanggol ang kanyang pananampalataya. Nakakapagtaka po na maraming Kristiyano ay tumanda na lang sa iglesia, pumuti na lang buhok, punong-puno ng arthritis ang kanilang katawan, ni hindi kayang i-depensa ang kanilang pananampalataya. Ano kaya ang kanilang prioridad sa buhay?
Kayo na makakapagsabi niyan. Dahil kung sila ay talagang naglaan ng panahon sa salita ng Diyos, ang nakakatakot lang kapag kapastor na po na walang mailabas sa salita ng Diyos at ang kanyang gagawin sa pulpito ay puro jokes, puro patawa, puro comedy. Oh my! Isipin po natin ang mga katotohanan ito. Mga kapatid, mga kaibigan, panahon para mag-isip tayo ng mga katotohanan ito. Kailangan tayo po ay maganda ang ating connection sa Diyos. And sometimes it doesn't mean a connection directly, but how we treat the Bible para sa ating buhay. Yung ating laman ng mga kaisipan sa panahon na tayo mag-iisa, bahagi po yon ng ilan sa mga ginagawa natin sa banal na kasulatan. So, tingnan po natin ang buhay ng Panginoon nung siya naman ay nag-edad ng 13, hindi na po mababasa. Bigla na naman siyang lumabas at the age of 30. Ano kaya pinaggagawa ng Panginoon sa panahon na yan? Tingnan po natin. Una po, ay may mga ilang tayong mababasa sa banal na kasulatan tungkol sa tinatawag siyang anak ng karpintero. Tingnan po ninyo yan, at binabanggit po ng Panginoon ay anak ng karpintero. And then, malamang ay nangangahulugan na kasama siya ni Jose sa kanyang mga pagtatrabaho. So, bilang anak na panganay, ay kailangan siyang tumulong sa kanyang tatay. But, the truth ay, he did help his father in carpentry works. Later on, ay mababasa na siya ay karpintero sa Marcos 6:3. Sabi doon ay isinad na carpenter. So ang Panginoon po ay naging karpintero. So kung siya naging karpintero, ay malamang sa malamang na siya ay natuto sa kanyang ama. And yun ba ang kanyang prioridad sa kanyang buhay? Tingnan po natin, sapagkat maraming Kristiyano, ang prioridad nila sa kanilang buhay ay ang kanilang mga trabaho na nane-neglect nila ang kanilang relasyon sa Diyos. We are talking here about the devotional life of Christ. At gusto kong makita natin ang katotohanan na kahit siya ay nagtatrabaho, ay makikita ang kanyang prioridad. Lumabas siya nung siya ay 30 years old. At alam natin ang kwento na siya ay pumunta kay Juan Bautista sa Ilog Jordan at agad na nagpabautismo. And pagkatapos ng kanyang bautismo, siya ay umahon na nanalangin at bumaba sa kanya ang banal na Espiritu. Pagkatapos po noon ay sinabi ng tinig mula sa langit, alam natin na ito ang Ama. Sabi niya, "This is my beloved Son in whom I am well pleased." Doon kaya sa bautismo ng Panginoon ay yun ang sinasabi na kinalugdan ng Ama sa Kanya? Yun kaya ang kinalugdan ng Ama? O makita naman natin ang Panginoon nung dumating yung panahon na talagang siya ay kailangan ng maglingkod, kailangan niyang umalis sa bahay ng kanyang mga magulang, ay ang inuna niya ay ang pagpapabautismo. Mahalaga po itong aspeto ng kanyang buhay, yung bautismo. Pero nakakatuwang marinig ang boses ng Ama na sabihin, "This is my beloved Son in whom I am well pleased." Ito po ang nakikita ko diyan, na sa kanyang mga tagong buhay ay hindi lamang yung pupunta siya sa pagpapabautismo. That is only an outward result of his life in a secret. Na hindi naman siguro sabihin ng Ama yung ganon na kinalulugdan ko ang aking anak dahil siya ay nagpabautismo. No. He has been living for the Father. Doon pa lang sa kanyang sikretong buhay na hindi naitatala sa Biblia ay makikita natin that he really pleases the Father. At later on, sa kanyang buong buhay sa pagmiministeryo, ay makita natin hindi po siya nag-practice. Nangangahulugan na nakahanda siya doon sa kanyang sikretong buhay bago po siya lumabas. And he was not even in the ministry. He was not even counted as a guy in the synagogue. Siya po ay talagang tago muna, sikreto muna ang kanyang buhay until such time na dumating ang panahon na yon. At yan ay sinabi po niya sa Mark 1:38, "A time has come." And yun po, talagang hinintay ng Panginoon yung takdang panahon na siya ay lumabas. But it doesn't mean na nabuhay siya para sa kanyang sarili, bagamat siya nagkakarpintero, para makatulong sa kanyang pamilya,
ay makikita natin ang resulta ng kanyang buhay. Again, tingnan natin ang ating buhay. Kapag tayo lumalabas sa labas, alam niyo, napakadaling ma-discern ng isang Kristiyano kung ano ang kanyang pinagbababaran sa kanyang sikretong buhay. Pag-isipan niyo ang ating mga kapatiran sa loob ng iglesia. Makikita niyo kung ano ang kanyang hangarin sa puso sa pamamagitan ng kanyang mga nais gawin sa panahon na siya nasa labas na. At makikita po ninyo ang isang katotohanan. Mukhang ito ay malayo sa Ama sa panahon ng kanyang pag-iisa. Mukhang hindi siya nagbababad sa presensya ng Diyos. Kahit pa paano naman, kumakanta naman ang babad sa presensya mo. Hanggang doon lang sa kanta, yan ang maraming Kristiyano. They wanna tell the God of heaven that babad sila sa presensya, but only in song. Sa kanta lang po ang katotohanan na yan. Sabi ko nga po, makikita yan sa mga lumalabas sa bibig ng isang tao kung siya ay talagang nagbababad ng salita ng Diyos. At maging maingat po kayo because people wanna earn respect and they wanna do this kapag sila nasa labas. Pero makikita nyo kung ano ba ang laman, meron bang substance ang kanilang mga sinasabi, meron bang mga bagong pahayag ang Diyos sa kanila. Sapagkat yan po ay hindi nakukuha ng basta-basta lang. Ang mahalaga na kayamanan ng kaharian ng Diyos, the keys of the kingdom of heaven, ito yung pangako ng Panginoon sa kanyang pagsabi na, and upon this rock I will build my church and I will give you the keys of the kingdom of heaven, sabi ni ng Panginoon kay Peter. And I do believe that those are revelation knowledge about Jesus Christ Himself, about God Himself. At yun ay hindi po parang mga bato, kundi ito yung mga gems, mga mahalagang bato na kailangan mahukay sa pamagitan ng malalim na kaugnayan sa Ama. Pag-isipan mo ang iyong buhay and try to think about how many years have you been a Christian? How shallow or how deep are those things that God has revealed to you? Alam niyo, nakakapagtaka na maraming Kristiyano ay hindi lumalalim sa kaalaman sa salita ng Diyos. At doon ko nakikita na marami talaga ay pinapakita lang na sila ay akala mo Bible reader. They always talk about Bible reading. They always talk about having a time, fellowship with God, and they always talk about many things sa buhay ng Kristiyano. Pero tingnan niyo po kung anong resulta niyan sa kanilang mga sinasabi. Makikita niyo na hungkag ang kanilang mga pananalita. Sapal po ang kanilang mga sinasabi. It is because hindi po totoo na sa tagong buhay nila ay meron pong closeness sa Amang nasa langit. Now, yan po ang buhay ng Panginoon sa edad na 13 to 30. The first one is 1, possibly up to 12. And then now, ay lumabas na ang Panginoon. And after that, the Holy Spirit brought him to the wilderness and to be tested. Makikita natin dito na hindi public ministry kagad ang pinagdalhan sa kanya ng Banal na Espiritu. He was brought to the desert to be tested. Alam niyo, ang Panginoon, nung siya napuspos ng Banal na Espiritu, hindi po siya nagmukmuk sa isang lugar para magsalita ng iba't ibang wika na tinuturo ng marami. If you want to prove to be a Spirit-filled Christian, I go into a place and then speak in tongues for 2 hours, 3 hours, 5 hours, and even whole day. I remember one person, a foreigner, who came to me and said, hindi ko ito nakikita sa Biblia. So, nakakaawa kasi siya foreigner at nagpunta, pinadala sa amin nung una. Yun nga po, mukhang iba ang kanyang sinasabi. Bagamat ako'y baguhan pa noon bilang isang pastor, I can discern that this is not the truth from the Scriptures. At yun po ay binibigay ng Panginoon kapag tayo ay nagsiseryoso sa Kanya. Ang Panginoon ay makikita nyo na hindi po siya dinala sa mall, hindi po siya dinala sa recreation, sports and swimming, hindi po yung pinagdalhan ng Banal na Espiritu sa Kanya. Dinala siya sa ilang upang magkaroon muli ng kaugnayan. And during that time, the devil is also there to test you. Later on, sa buhay ng Panginoon, ay makikita natin ang isang katotohanan that
the Bible keeps on telling us that he is a guy who wakes up in the morning and seeking the Father's will. Marami po yan sa Biblia. But try to read Luke 6:12 at makikita nyo na ang Panginoon ay talagang nag-spend ng time early in the morning. And then at midnight, ay minsan ay pupunta pa siya sa isang lugar to spend with the Father. Pero sabi ko nga mga kapatid, in seeking all these things, talagang ang Diyos ay kinalugdan talaga ang bugtong nanak. Now, remember this truth na inilahad ko doon sa nakaraan, na ang Panginoon ay He is just like one of us, fully man. And why was God power work in Him? Or why was the power powerfully work through Him? Ang daming nangyari sa kanyang buhay. Is that because of His connection to the Father? Yan po ang katotohanan sa buhay ng Panginoon na kailangan natin magaya. Nais kong basahin sa inyo ang sinabi ng Proverbs 8:17. I love those who love me, and those who seek me will find me. Alam niyo po, kung totoong naghahanap tayo sa Panginoon, ay talagang makatagpuan natin siya. I remember what he said in Hebrews 11:6. Sabi niya, God is a rewarder of those who diligently seek Him. What does God reward of those who diligently seek Him? Ano ang ibibigay ng Panginoon sa Kanya? Kalimitan ng nasa isip ng marami dyan ay kaperahan o kaya material na bagay. Pero ako'y naniniwala, it is more of God. The satisfaction of those who love God is the presence of God. Pero marami na naman ang akala nila presensya ng Diyos ay pa-emosyon. No, He will give you the wealth of heaven. Ito ay mga revelation knowledge ng Diyos tungkol sa kanyang sarili. Knowing more about Jesus satisfies a Christian rather than any earthly gems and wealth. Yan po ang isang katotohanan na sa buhay ng mga Kristiyano. So, napakahalaga ng pundasyon natin, mga kapatid, sa buhay na ito ay ang ating tagong panahon para sa Diyos. Yung paghahanap natin sa Kanya, na walang nakakakita kundi tayo lang. But later on, it will result to something different. Talagang kakaibang resulta nito pagka tayo lumabas. Do not try to prove yourself to other people. I am not trying to prove myself to other people. I just do what I have to do. Itong mga videos na ito, mga kapatid, I think is very important for me to have understood all these things para ilhad po dito sa video na ito. Nawa po ay, ang hangad ko ay magkaroon pa ng maraming Kristiyano na totoo talaga na merong mga laman ng kanilang mga sinasabi kapag lumabas sila. Not just doing things para malugod ang tao sa kanila, pa-emosyon ang kanilang mga pamumuhay. But it must have to be firm. Solid po, talagang makatotohanan na mula sa Diyos ang kanilang nakakamtan. Tandaan po natin, God wanted to reveal Himself to us. And that is the wealth of those who love the Lord. I remember the promise of the Lord doon sa John 14:21 na ganito po ang sabi niya tungkol sa isang napakagandang reward supposed to be sa buhay natin. John 14:21. Whoever has my commands and obeys them is the one who loves me. The one who loves me will be loved by my Father, and I too will love them and reveal myself unto them. So, i-reveal ng Panginoon ang kanyang sarili sa atin. And that is wonderful, mga kapatid. I think, and I can say, it is the most satisfying for a Christian to understand more about Jesus Christ Himself. And knowing Christ is knowing the Father. So, yan po ang trabaho ng Banal na Espiritu na nagiging kayamanan ng marami. Yan po ang ginawa ng Banal na Espiritu sa mga alagad nung panahon ng mga apostol sa Aklat ng Gawa, that they can really give up everything and to serve the Father because they keep on understanding things from the Scripture. God is revealing Himself to them. They are seeing miracles in those times. Pero
kailangan natin makuha ang aral na ito. It all founded in our devotional life. The secret life with God. Yun po ang napakahalaga. I want to read to you one of the prophetic revelation about Jesus Christ in Isaiah chapter 50, verse 4 and 5. The sovereign Lord has given me a well-instructed tongue to know the word that sustains the weary. The word that sustains the weary. He wakens me morning by morning, wakens my ear to listen like being instructed. The sovereign Lord has opened my ears. I have not been rebellious. I have not turned away. I have not turned away. I have obeyed them. So makikita natin ang bahagi ng buhay ng Panginoon. It wasn't prophetic, but I believe na talagang nangyari ito sa buhay ng Panginoon when He came. The Father foresaw Jesus as one na talagang maghahanap sa Kanya, sa Ama, in the days of His human life. So sabi rito, the sovereign Lord has given me well-instructed tongue. Sabi niya, to know the word that sustains me. He wakens me morning by morning, waken my ears to listen like one being instructed. So, makita nyo, that is a devotional life. Speaking about the devotional life of the Lord Jesus Christ, na kung saan ay gigising siya ng maaga and I have to wait for the Lord, the Father, to speak to Him, to instruct Him what He would do during the day. Tayo po ay meron ng New Testament. Ang anak ay natutulan, wala siyang halaging hawak na Biblia para ipagyabang na meron siyang Biblia. Talagang ang panahon niya ay inire-reveal ng Ama ang kanyang nais sa kanya. And the Lord not only has an open ears, but also obeying whatever the Father is revealing to Him. And so makikita natin ang katotohanan na talagang ganyan ang buhay ng Panginoon. And of course, matutuklasan din natin na He resolved to seek and to do what the Father's will. Try to read John 5:19 at makikita nyo na ang Panginoon hindi lang po nakakapakinig kundi sumusunod pa. Now, if we want to have a Christ-like, if our pursuit is Christ-likeness, then this foundation of His life, His devotional life, we cannot neglect it. We need to search and understand how He lived in His secret life. Yan po ang nais ng Diyos sa kanyang mga lingkod. Na totoo ang kanilang paghahanap, hindi pakitang tao. Do not take your Bible when somebody is checking you. Do not read your Bible when somebody is checking you and looking at you. Do it at your secret time, walang nakakalam, walang nakakakita, at yun ang mga ire-reward ng Panginoon. May the Lord bless our devotional life. May we go back again and really have the heart of seeking God. It's not about Bible reading. It's not about taking notes. It's about seeking God in our devotional life. God bless and good day. May the Lord bless us.